Natutunan kong maging invisible bago ko pa man naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kalungkutan. Lumaki ako sa isang barangyang subdivision sa Makati at maagang ipinamulat sa akin ng pamilya ko na ako ang hindi nababagay sa kanila. Habang si Kuya Jacob ay sikat na varsity player sa Ateneo at ang nakababata kong kapatid na si Victoria ay darling ng bawat social gathering, ako ang clumsy, ang nauutal, ang laging nakakatapo ng juice sa mga dinner party at hindi makahabol sa mga unspoken rules ng alta sosyedad. Hindi ito diretsahang sinabi ni Mommy. Pero ramdam ko sa mga buntong hininga niya. Ipinapakilala niya sina Jacob at Victoria nang may pagmamalaki sa mga kumare niya. Tapos titigil sandali bago ako banggitin, tila umaasang may ibang magbubukas ng ibang topic. Mas malala si Daddy. Madalas ay parang wala ako sa paningin niya. Ang mga mata niya ay laging lumalagpas sa akin para hanapin ang mga kapatid ko. Nagsimula ang exclusion sa maliliit na bagay. Isang birthday party ng pinsan ko kung saan nawala raw ang imbitasyon ko. Isang family outing sa Batangas kung saan nakalimutan ni Mommy sabihin sa akin na nagbago ang petsa. 15 anyos ako nang ma-realize kong hindi ito mga aksidente. Narinig ko si Tita Patricia at si Mommy na nag-uusap sa dirty kitchen noong Noche Buena. Dapat iniwan mo na lang si Adelina sa bahay, sabi ni Tita Patricia. Napuno ng pekeng awa ang boses. Masyado niyang pinapa-uncomfortable ang mga bisita. Nakita mo ba siyang kinakausap si Tito George tungkol sa stamp collection niya? Parang gustong tumalon nung matanda sa bintana. Ang sagot ni Mommy ang dumurog sa akin. Alam ko, pero anong magagawa ko? Anak ko siya. Ang tono niya ay nagsusumbong ng pag-resign na para bang isa akong mabigat na krus na kailangang pasanin. Isang kahihiyan na kailangang tiisin kaysa ipagdiwang. Pagkatapos noon, naging sistematiko na ang pag-iwan sa akin. Nagaganap ang mga family reunion nang wala ako. Nalalaman ko na lang sa Facebook at Instagram kung saan makikita ko ang buong angkan na nakangiti sa isang resort o hotel buffet. Ang mga ngiti nila ay paalala na hindi ako kailangan. Tumigil na rin sila sa pagdadahilan. Nang tanungin ko kung bakit hindi ako inimbita sa engagement party ni Victoria, simple lang ang sagot ni Mommy. Naisip namin na mas mabuti ito. Alam mo naman kung paano ka umasta sa mga social situations. 22 taong gulang ako at nagtatrabaho bilang junior analyst sa isang pharmaceutical consulting firm nang makilala ko si Damian. Nagpe-present siya sa isang biotech conference sa BGC tungkol sa startup niya na gumagawa ng revolutionary cancer diagnostic tools. Hindi tulad ng ibang tao sa buhay ko, hindi niya ako nakitang awkward. Nakita niya akong interesante. Ikaw lang ang nagtanong ng matalinong tanong sa buong session, sabi niya sa akin habang nagkakape kami pagkatapos. Ang mga mata niya ay nagniningning. Lahat sila profit margins ang inaalala. Ikaw, patient outcomes ang gusto mong malaman. 4 na oras kaming nag-usap noong gabing iyon. Sa loob ng isang buwan, hindi na kami mapaghiwalay. Nakita ni Damian ang isang bagay sa akin na hindi nakita ng pamilya ko kailanman. Nakita niya ang isang taong karapat-dapat pakinggan, kilalanin, at mahalin. Nang mag-propose siya makalipas ang 2 taon, umiyak ako ng 1 oras. Hindi lang dahil mahal ko siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may pumili sa akin. May gustong makasama ako. Hindi ko inimbita ang pamilya ko sa kasal. Madali lang ang desisyon. At wala akong naramdamang guilt. Ilang taon nilang ipinaramdam na hindi ako welcome sa mga selebrasyon nila. Bakit ko sila isasama sa akin? Tumawag si Mommy 3 araw matapos niyang malaman sa isang malayong kamag-anak. Adelina, paano mo nagawang hindi sabihin sa amin na ikakasal ka na? Sa parehong paraan na hindi niyo sinabi sa akin ang reunion sa Cebu last summer, kalmado kong sagot. O yung sa Baguio noong 1 taon. O ang engagement party ni Victoria. O ang promotion dinner ni Jacob. Gusto mo bang isa-isahin ko pa? Masarap pakinggan ang katahimikan sa kabilang linya. Iba yon, sabi niya sa wakas. Matigas ang boses. Alam mo naman kung paano ka sa mga handaan. Gusto ka lang naming ilayo sa discomfort. Napakabait niyo naman.
sabi ko. Ibinalik ko lang ang pabor. Goodbye, Mommy. Binabaan ko siya bago pa siya makasagot. Niyakap ako ni Damian at hinayaan kong maramdaman ang init ng pagmamahal na tunay na nasa panig ko. Maliit at perpekto ang kasal. 50 bisita na talagang gustong nandoon. Sumayaw ako hanggang sumakit ang paa ko at tumawa hanggang sumakit ang pangako. At ni minsan, hindi ko naramdamang kailangan kong lumiit para magkasya sa kwarto. Pagkatapos ng kasal, ibinuhos namin ni Damian ang lahat sa pagpapalago ng kumpanya. Siya ang vision, pero ako ang naging partner niya sa lahat ng aspeto. Ang background ko sa pharmaceutical consulting ang naging susi. Habang nakafocus siya sa siyensya, ako ang humawak sa business strategy, partnerships, at regulatory pathways sa FDA. Nagtrabaho kami ng 16 oras bawat araw sa isang masikip na opisina sa Ortigas. Nabubuhay sa kape at delivery food. Hawak ang paniniwalang may itinatayo kaming mahalaga. Dumating ang unang FDA approval. 3 taon matapos kaming ikasal. Ang pangalawa ay sumunod makalipas ang 6 na buwan. Sa ika-5 taon, may kontrata na ang Biosynth sa 12 malalaking hospital network sa bansa at ang valuation namin ay naging laman ng mga business news. Walang paramdam ang pamilya ko sa mga panahong ito. Kahit noong na-feature kami sa Business World, kahit noong in-interview kami sa TV tungkol sa healthcare innovation, ang katahimikan ay kumpleto. Ang araw na nagbago ang lahat ay nagsimula ng ordinaryo. Nasa opisina ako nang kumatok ang assistant kong si Yuki. Ma'am Adelina, may bisita po kayo sa lobby. Kapatid niyo raw po. Tumingin ako mula sa computer. Nagtataka. Si Victoria. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Maingat na sabi ni Yuki. Pauuwiin ko po ba? Gusto kong sabihing oo, pero nanaig ang kuryosidad. Papasukin mo. Iba ang itsura ni Victoria kaysa sa naaalala ko. Mas matanda. Siyempre, pero may bakas ng pagod na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Ang designer handbag niya at perfect highlights ay nagpapakita ng pagpapanatili ng imahe, pero desperada ang mga mata niya. Adelina. Bati niya. Pilit na masigla ang boses. Tingnan mo nga naman ang lugar na to. Wala akong ideya na ganito pala kaimpresibo ang kumpanya nyo. Nanatili ako sa likod ng desk ko. Walang offer ng yakap o ngiti. Anong kailangan mo? Victoria, bahagyang nabasag ang maskara niya. Ganyan mo ba batiin ang kapatid mo? Ilang taon tayong hindi nagkita dahil sa desisyon nyo. Paalala ko, desisyon ninyong lahat. Mukha siyang hindi mapakali. Naging busy lang kami. Alam mo naman, ang daming family obligations at social commitments. Hindi. Diretsahan kong sabi. Hindi ko alam. Dahil hindi naman ako kailanman isinama sa mga obligasyon at commitments na yan. Naaalala mo? Nag-shift ng bigat si Victoria at napansin ko ang mga senyales ng financial stress, ang medyo lumang modelo ng phone. Ang handbag na last season pa, ang paraan ng pagtingin niya sa opisina ko na parang tinatantya ang halaga. Nagkakaproblema kami. Pag-amin niya sa wakas. Nawalan ng trabaho si David, 6 na buwan na ang nakakaraan. Delayed na kami sa mortgage. Naisip ko, baka pwede kang tumulong. Loan lang naman. Tutal, pamilya naman ang nagtutulungan, di ba? Muntik na akong matawa. Pamilya ang nagtutulungan? Nakakabilib naman yan, Victoria. Nasaan ang pamilya noong gumraduate ako? Noong nakuha ko ang una kong trabaho? Noong ikinasal ako? Nasaan ang pamilya sa kahit anong mahalagang sandali ng buhay ko? Iba naman yun, mahina niyang protesta. Alam mo naman ang nararamdaman ni na mommy at daddy tungkol sa social issues mo. Social issues ko? Ulit ko. Ang ibig mong sabihin, ang awkwardness na ginawa niyong rason para i-exclude ako? Ang kahihiyan na naramdaman niyo kapag kasama ako? Ang pride ni Victoria ay napalitan ng desperasyon. Alam ko na hindi kami naging fair sa'yo, pero ang ganda na ng buhay mo. Siguro naman, may maibibigay ka para sa kapatid mo. May 2 anak kami ni David,
Iniisip ko ang mga anak mo kapareho ng pag-iisip niyo sa akin nitong nakaraang dekada, sabi ko. Which is to say, hindi ko sila iniisip. Tumigas ang mukha niya. Nagbago ka na, Adelina. Naging malupit ka dahil sa pera. Hindi. Pagtatama ko. Dahil sa pera, naging visible ako. At hindi mo matanggap. Yun. Umalis siya nang walang salita. Pero ang engkwentro na iyon ay bumagabag sa akin. Kung alam ni Victoria kung saan ako nagtatrabaho, malalaman na rin ng iba. Tama ako. 2 linggo ang lumipas, tumawag si Kuya Jacob. Hindi ko sinagot. Pumunta siya sa lobby ng Biosynth gamit ang charm niya para kumbinsihin ang receptionist. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Sabi niya nang bumaba ako para harapin siya. Ayaw ko siyang papasukin sa opisina mismo. Nakatayo kami sa modernong glass lobby na papaligiran ng ebidensya ng tagumpay ko. Sa wakas, tumingin ang kuya ko sa akin na parang isa akong taong karapat-dapat makita. Nagkamali kami. Panimula niya. Mali ang pagtrato namin sa'yo. Ituloy mo. Malamig kong sabi. Sinuklay niya ang buhok niya gamit ang kamay. Gesture na alam ko kapag hindi siya mapakali. May sakit si Daddy. Pancreatic cancer. Stage 4. Baon sila sa medical bills. Halos walang covered ng insurance at ang mga experimental treatments na kailangan niya ay hindi pa approved. May kumirot sa dibdib ko, pero pinanatili kong pantay ang boses ko. At naisip niyo ako, dahil nasa healthcare at diagnostics ako, sabi ko, dahil may connection ako, dahil pamilya ako, oo, sabi niya. At sa kabila ng lahat, dapat nagdadamayan ang pamilya. Pamilya, mahina akong sabi. Ang pamilya na nag-alis sa akin sa bawat reunion, bawat selebrasyon, yung pamilyang yun, na pati imbagang, si Jacob. Alam kong nasaktan ka namin, pero tungkol ito kay Daddy. Mamamatay siya. Adelina, gusto mo ba talagang mamatay siya na alam niyang tumanggi ang anak niya na tumulong? Ginugol niya ang buong buhay ko na umaastang invisible ako, sabi ko. Wala kang puso, asik ni Jacob. Hindi ko inakalang mapaghiganti ka. Hindi ako mapaghiganti. Sagot ko, tinatrato ko lang kayo kung paano niyo ako trinato. Ano ang pakiramdam, Jacob? Ano ang pakiramdam na ma-exclude? Na ma-ignore? Na sabihing hindi ka worth it ng effort? Umalis siya at naiwan akong nakatayo sa lobby. Napapaligiran ng lahat ng naipundar ko at wala akong naramdaman. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Damian ang tungkol sa mga pagbisita. Nasa kusina kami ng bago naming bahay sa isang exclusive village na overlooking sa Laguna de Bay. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Damian. Hindi ko alam. Pag-amin ko. Gusto kong tumulong dahil tatay ko pa rin siya. Pero naaalala ko ang bawat sandali na pinaramdam nilang wala akong kwenta. Nandito lang ako para sa'yo, sabi ni Damian. Ang desisyon ay dumating makalipas ang 2 araw nang makatanggap ako ng text mula sa unknown number. Screenshot ito ng isang business magazine cover na kami ni Damian ang laman. Ang text sa baba. Nakita ko to sa newsstand. Mukhang hindi ka na awkward ngayon. Gusto kong makipagkita. This is Mommy. May malamig na bumara sa lalamunan ko. Hindi noong wala akong pera. Hindi noong naghihirap ako. Ngayon lang na nasa magazine cover na ako. Sunod-sunod ang text mula kay Victoria, Jacob, at Tita Patricia na sinasabing alam daw nilang may potensyal ako. Ipinakita ko kay Natasha, ang best friend ko. Hindi makapaniwala, sabi niya. Hulaan ko. Walang nabanggit tungkol sa mga taong inilayo kanila? Wala. Kumpirma ko. Ipapakita ko sa kanila kung sino na ako ngayon at sisiguraduhin kong maiintindihan nilang nangyari ito nang wala sila. Bumuo ako ng plano. May major announcement ang Biosynth tungkol sa breakthrough sa cancer detection. Inarrange ko ang interview sa pinakamalaking business publication. Nang tanungin ako tungkol sa inspirasyon at support system ko, nagsalita ako tungkol kay Damian, kay Natasha, at sa chosen family. Mukhang marami kang pinagdaanan.
Nagkukunan ng interviewer na si Beverly. Oo, maingat kong sabi. Lumaki ako na sinasabihang masyado akong awkward, masyadong nakakahiya para isama sa mga family events. Sistematiko akong in-exclude ng sarili kong pamilya dahil ikinahihiya nila ako. Pero ang exclusion, na yun ang nagturo sa akin na ang mga taong mahalaga ay yung mga pumipili sa'yo, hindi yung mga kadugo mo lang. Nang lumabas ang article, kumalat ito agad. From excluded to exceptional. How one woman built a healthcare empire after being rejected by her own family. Naging boses ako para sa mga black sheep ng pamilya. Sumabog ang social media. Hindi tumigil ang pamilya ko sa pagtawag. Gusto nilang mag-explain, mag-sorry, mag-reconnect, pero ang timing nila ang naglantad ng lahat. Isang Sabado ng umaga, dumating sila sa gate ng bahay namin. Nakita ko sa CCTV si Mommy, Daddy, Victoria at Jacob. Lumabas ako para harapin sila sa driveway. Hindi sila pinapasok sa loob. Mukhang matanda na si Daddy, payat at kulay abo ang balat. Umiiyak si Mommy. Adelina, simula niya. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan. Sabi ko, pinagmukha mo kaming demonyo sa article na yon. Sumbat ni Victoria. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagtatanong sa akin bakit ka namin ginanoon? Sinabi ko lang ang totoo. Sagot ko, kung nagmukha kayong demonyo dahil sa katotohanan, baka dapat ang ugali nyo ang suriin nyo. Hindi ako. Nagsalita si Daddy sa unang pagkakataon. Mahina ang boses. Mamamatay na ako, Adelina. Wala ba yung halaga sa'yo? Kasing halaga ng existence ko sa inyo sa loob ng 28 years. Sagot ko, pamilya mo pa rin kami. Giit ni Mommy. Natuto ako sa mga eksperto. Sabi ko, nagpanggap kayong wala ako. Sa halos buong buhay ko. Ginagaya ko lang kayo. Humakbang si Jacob. Magkano ba? Alam naming mayaman ka na. Ginagamit mo ba to para parusahan kami? Magkano para tulungan mo si Daddy at itigil ang pagsira sa reputasyon natin? Doon ko napagtanto hindi pa rin nila ako nakikita bilang tao. Isa lang akong problema na kailangang solusyonan. Walang presyo. Tahimik kong sabi. Dahil hindi nyo pa rin naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa 28 years na pinaramdam nyo na hindi ako worth it. Maaari mo siyang iligtas, sabi ni Mommy. May connection ka sa mga clinical trials. Kaya ko, pag-amin ko. Pero hindi ko gagawin. Namutla silang lahat. Hahayaan mong mamatay ang tatay mo? Sigaw ni Jacob. Dahil sa spite? Dahil sa consistency? Pagtatama ko. Tinuruan niyo ako na ang pamilya ay conditional. Nasa not worthy category ako ng 28 years. Ngayon nagbaligtad ang mundo. Hindi niyo matanggap. Umalis ako at iniwan sila sa gate. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng screenshot mula sa unknown number. Galing kay Stephanie, ex-wife ni Jacob. Screenshot ito ng group chat ni na Victoria at Mommy 6 na buwan na ang nakakaraan. Sabi ni Victoria, balita ko, naghihirap daw yung startup ng asawa ni Adelina. Huwag niyo na banggitin sa iba. Nakakahiya na naman siya. Nakita ko ang tunay nilang kulay. Kahit noong akala nila naghihirap ako, pinagtsismisan lang nila ako. Lumapit lang sila dahil sikat na ako. Dahil dito, nagpasya akong i-cut off sila ng tuluyan. Pero lumaban sila ng marumi. Nagpa-interview si Mommy sa isang local news channel, umiiyak, nagmamakaawa sa walang utang na loob na anak para iligtas ang ama. Tinawag akong walang puso. Kailangan mong sumagot, sabi ni Natasha. Naglabas ako ng resibo. Ibinigay ko sa journalist na si Beverly ang lahat ng screenshots galing kay Stephanie. Ang testimony ng mga kapitbahay na nagsabing itinatago ako. Ang photos ng family events na wala ako. Ang article ay pinamagatang The Whole Truth. Bumulusok ang opinyon ng publiko pabalik sa kanila. Nakita ng tao ang manipulasyon. Ang victim card nila ay nasunog. Namatay si Daddy makalipas ang ilang linggo. Hindi ako pumunta sa burol o libing.
Nagpadala lang ako ng bulaklak na may card. Goodbye. 3 buwan matapos, pumunta ulit si Victoria sa opisina ko. Hiwalay na sa asawa, bagsak ang kabuhayan. May inabot siyang sulat galing kay Daddy. Binasa ko ito. Isang pag-amin. Tama ka sa lahat. In-exclude ka namin dahil hindi ka pasok sa imahe ng pamilya na gusto naming ipresenta. Isa itong kalupitan na hindi mapapatawad. Proud ako sa'yo. Kahit wala akong karapatan, wala akong naramdaman kundi completion. Sarado na ang kabanatang iyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang pagbangon ko. Ang scholarship fund na itinayo ko para sa mga kabataang itinakwil ng pamilya ay nakatulong sa 43 na estudyante. Ang Biosint ay patuloy na nagliligtas ng buhay, kabilang na ang mga pasyenteng may pancreatic cancer. Ang sakit na pumatay sa tatay ko. Nakatayo ako sa bagong research facility namin, katabi si Damian. Iniisip ko kung paano naging pinakamagandang bagay ang pinakamasakit na nangyari sa akin, sabi ko. Ang rejection nila ang naging mitsa para patunayan ko ang sarili ko. Sa halip, naging imposible akong hindi mapansin. At sa huli, iyon ang pinakamatamis na paghihiganti. Kung nararamdaman mo na ikaw ang black sheep o pakiramdam mo ay mag-isa ka, tandaan mo ito. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa kung paano katratuhin ng pamilya mo. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang mga taong pipiliin mong mahalin at pipiliing mahalin ka pabalik. Huwag kang matakot na bumuo ng sarili mong mundo kung saan ikaw ay bida at hindi extra.